Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isang karangalan po sa akin na maging bahagi ng inyong channel. At natutuwa po ako at nasasabik na mapakinggan ang kwento ng aking totoong karanasan tungkol sa mga aswang. Ako po si Ador. Nakatira kami sa barangay Sumag. Ito ay isang malayong barangay na matatagpuan sa timog silangan ng bahagi ng Bacolod. Ang Sumag ay kilala sa maaliwalas na mga bukid, dalampasigan at bundok. Ang mga kagubatan noon ay luntian pa at hindi pa masyadong naaabuso ng tao. Tulad ng iba, Kuya Bari, naninirahan kami dito bilang isang simpleng pamilya lamang na binubuo ng aking mga magulang at dalawang nakababatang kapatid. Ang aming baryo po ay tahimik at mapayapa. Tila hindi nababagabag ng mga problema at alalahanin ng mundo. Ngunit sa likod ng aming tahimik na kapaligiran, nakatago ang mga misteryong hindi kayang maipaliwanag ng kahit na sinuman. Mula noong bata pa po ako, naririnig ko na ang iba't ibang kwentong pinagpapasapasahan sa aming purok. Kwentong puno ng kababalaghan, kahindikan at pangyayaring magbibigay takot sa mga makakarinig. At ang paborito ko pong kwento ay tungkol sa mga aswang. Sabi nila, tuwing ang buwan ay kulay pula at ang mga bituin ay maliwanag, ang mga tao ay labis na nag-iingat para maiwasan ang mga nilalang na mukhang tao din, ngunit may kakayahang magbago ng kanilang tunay na anyo. Mga nilalang na umiinom daw ng dugo ng tao at gumagala-gala sa kalaliman ng gabi. Isa po, Kuya Bari, sa mga natatanging alamat ng mga matatanda noon sa amin ay ang patungkol sa alamat ng purok ng mga aswang. Isang lugar sa gitna ng kagubatang pinaniniwalaang malapit lang sa aming baryo. Dito raw nakatira ang grupo ng mga aswang. Mayroong mga nagpapatunay na totoo ang kwento, pero ayaw naman nilang sabihin ang eksaktong kwento kung papaano nila ito natagpuan. Sabi pa ay huwag na daw gambalain ang mga ito dahil hindi naman sila naghahasik ng lagim. Ngunit dahil na rin malapit sa aming lugar ang pinag-uusapang purok, labis kaming pinag-iingat ng mga matatanda. Walang nagpapagabi sa daan. 6:00 pa lamang ay naroroon na kami sa aming mga kubo at gumagawa ng mga seremonyas o maaaring tawaging salamangka na pinaniniwalaang nakapagpapalayo sa kahit na anumang uri ng aswang. Naguhugas kami ng aming mga paa ng tinunaw na asin at sinusuot ang mga anting-anting sa aming mga liig. Naglalagay din kami ng mga bawang sa pintuan at nakabaliktad na walis tingting bilang pantaboy. Subalit noong taong 1976, naranasan ko sa unang pagkakataon ang isang kakilakilabot na engkwentro sa ganitong mga nilalang. Binatilyo pa lamang po ako noon, Kuya Bari, at hindi ko talaga ito makakalimutan. Malaki at kulay dugo ang buwan sa kalangitan noon. Inabot ako ng dilim mula sa pamamasyal sa isang barkada sa kabilang barangay. Dahil nga kapanahunan noon ng aking kabataan ay naging pasaway din ako ng konti sa aking mga magulang. Mapusok sa bawat bagong mga karanasan at nag-i-enjoy kasama ang aking mga kaedad. Inihanda ko na nga po ang aking tenga sa mahaba-habang sermon ni inay dahil sa aking paglalakwatsa. Pinuno ko pa ng hangin ang aking dibdib at ilang buntong hininga muna ang aking pinakawalan bago ako dahan-dahang pumasok sa aming tarangkahan na gawa lamang sa kawayan. Subalit natigilan po ako sa aking sanay paghakbang nang may mapansin akong isang maitim na anino na biglang bumalikwas
mula sa madamong bahagi sa gilid ng aming kubo. Isang porma ng pagkilos na alam kong hindi normal para sa isang tao. Mabilis itong kumikilos paikot ng bahay namin. Nagkubli ako sa puno para mapagmasdan ko ang kanyang ginagawa. Nabuhay ang kuryosidad ko kung anong klase ng tao ba ang makakagawa ng kanyang ikinikilos. Naalala ko pa nga, Kuya Bari, yung lakas ng bundol ng labis na kaba at takot ko. At kapag ka bumalik ito sa aking alaala, ay pinagpapawisan ako ng malamig at parang lumalaki po ang ulo dahil sa tindi ng takot. Unang beses ako nakakita ng aswang. Akmang susugod ang aswang patungo sa aming tahanan, ngunit hindi ito napansin ng sino mang nasa loob maliban sa akin. Nag-aalala ako dahil bukas pa naman ang pintuan namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Papasok ba o lalaban? Nagdadalawang isip po talaga ako habang nasa loob ako ng bahay. Ang aking mga mahal sa buhay ay walang kamalay-malay sa peligrong nakaamba. Mabilis ang tibok ng aking puso, subalit mas pinili kong ilabas ang aking tapang at determinasyon. Tumakbo ako patungo sa bahay. Sinisigaw ang pangalan ng aking mga magulang. Naging mabilis ang mga pangyayari, Kuya Bari. Hindi ako matigil sa kakasigaw na mayroong aswang na umaaligid-aligid. Lumabas ang aking ama, bitbit ang kanyang itak. Sumunod na rin si inay na hinahaplos-haplos ang tiyan. Narinig ko ang aking tatay na nagmumura habang iwinawagayway sa hangin ang bitbit niyang itak. Sinisigaw niya na kilala daw niya ang aswang at binalaan ito na sasabihin sa lahat kung sino siya kapag ka itinuloy nito ang masamang balak sa aming pamilya. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, segundo lang paglabas ni Itay ay naglaho na ang aswang na parang bula. Kung kaya't pumasok na kami sa aming kubo at habang inaakyat ang bawat baitang ng aming hagdan ng kahoy ay nakikiramdam pa rin kami sa paligid. Tahimik na ang gabi, ngunit sa loob ng bahay namin ay walang tigil na sermon ni Itay at Inay ang naging ingay sa katahimikan ng paligid. Sinabi sa aming magkakapatid na hindi na dapat maulit ang ganoong pangyayari. Tandang-tanda ko ang galit ni Itay noon sa akin dahil sa katigasan ng aking ulo at labis na pakikipagbarkada. Totoo naman iyon, Kuya Bari, kaya naisip kong hindi na rin talaga ako uulit na magpagabi sa labas. Inanunsyo din sa amin ang pagdadalang tao ni Inay para sa ika-4 naming kapatid. Naisip ko tuloy na baka iyon ang sadya ng aswang. Lumipas ang ilang buwan. Araw na lang ay makikita na namin si Bunso. Ako pa nga ang nagpaplano na Edith ang ipangalan sa kanya. Subalit hindi namin akalaing sa hindi inaasahang trahedya mauuwi ang lahat. Umalis si ama noon para sunduin ang manghihilot. Manganganak na po kasi si Inay. Sumasakit na ang tiyan niya noon. Kabilin-bilina ni Itay na bilang panganay ay ako ang punong bantay sa bahay. Medyo malalim na rin po ang gabi. Wala naman kaming magagawa dahil sa oras na iyon gustong lumabas na sa mundo ni Edith. Pero ilang sandali lang pagkaalis ni Itay ay bigla kaming ginambala ng isang malakas na tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak ng ibon. Paikot-ikot sa aming kubo iyon. Malakas ang tunog nitong wakwak. Umalis ako saglit sa tabi ni Inay at sumilip sa aming munting bintana. Ibinukas ko ito ng bahagya para makita kung ano nga ba ang naririnig namin
na nanggagaling sa labas. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay may nakita akong parang dumapong anino ng isang malaking ibon sa puno ng niyog malapit sa aming tarangkahan. Pero anino lang iyon. Pilit kong inaaninag kung mayroong katawan ang ibon, pero wala naman. Humina ng humina ang tunog. Nakampante ako dahil akala ko ay lumipad na rin ito papalayo. Ngunit nagkamali ako. Natakot ako nang marinig ko si inay na biglang umuungol na sa labis na sakit. Aray siya ng aray. Tumakbo ako para tignan siya at daluhan. Hawak niya ang kanyang tiyan at nakita kong nabasa na ng dugo ang kanyang palda. Tinatanong niya ako sa pagitan ng kanyang pag-iyak at tikbi kung dumating na daw ba si Itay. Sabi ko naman ay wala pa po. Humihiyaw na sa sakit si inay. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Kuya Bari, kasi wala pa naman akong muwang sa mga ganoong sitwasyon, lalong-lalo na sa pagpapaanak. Maya-maya lang ay dumating na si Itay kasama ang hilot. Subalit hindi pa man sinisimula ni Aling Melba ang pagpapaanak ay may narinig kaming kaluskos sa ilalim ng aming kubo. Parang may naghuhukay at tunog ng isang baboy na ngumangasab ng pagkain. Umaalingasaw din ang hindi maipaliwanag na masangsang na amoy. Sumigaw kaagad si Aling Melba na mayroon daw aswang. Mabilis namang lumabas kaagad si Itay, bitbit muli ang kanyang itak. Sumunod din ako. Mayroon ngang baboy sa ilalim at ang nguso nito ay puno ng dugo. Muli naming narinig ang mahinang huni ng wakwak. Napamura na si Itay. Sabi niya may malapit na aswang. Ganoon daw iyon, mapaglinlang ang mga aswang na wakwak. Maliban sa kaya nilang magbago ng anyo, ay mayroon silang tila mahika na kayang manipulahin ang pandinig ng isang tao. Sabi pa ni Ama, ang malakas at tila malapit na huni, ang ibig sabihin nito ay malayo pa ang Panginoon nitong aswang. Subalit kapag tila papalayo na ang tunog, tiyak na nasa paligid na ang aswang at naghihintay na lang ito ng pagkakataon para makapanila. At may hinala kaming aswang ang baboy na nasa ilalim ng aming kubo. Hinabol namin ang baboy pero mabilis itong nakatakbo at nakapagtago. Hindi na rin namin sinundan pa at ayaw na rin ni Itay na lumayo kami sa kubo dahil nag-alala na siya sa kalagayan ng panganak ni Nanay. Pagbalik namin, nakita naming hawak ni Aling Melba ang isang sanggol na babae. Ngunit sa kasawiang palad, tila wala na itong buhay. Tinitigan ni Aling Melba si Itay. Sinabi nitong hindi raw totoong sanggol ang nasa aming harapan. Malakas daw ang pakiramdam niya na buhay pa si Edith. Labis akong naguguluhan noon sa aking mga naririnig. Pero sa dami ba naman ng nasaksihan kong kababalaghan, kahit anong kwento ay maaari ko ng paniwalaan. Ang sabi ni Aling Melba, bukas daw bago sumikat ang araw ay ihagis namin sa bintana ang sanggol. Makikita daw namin ang tunay nitong anyo. At sa pagbubukang liwayway ay ginawa nga namin ang seremonyas. Mula sa aming bintana ay inihagis ni Itay ang bangkay ni Edith. Malinaw sa aking alaala ang karanasang iyon. Totoo nga, hindi nagsisinungaling si Aling Melba. Bagamat mukha pa rin namang tao ang sanggol, ay parang sobrang tigas at itim na nito pagkabagsak sa lupa. Magaspang din ang balat na parang sa balat ng kahoy.
nakakuyom ang palad ni Itay at nasambit niya na maghihiganti siya at ibabalik si Edith sa amin. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa naging engkwentro namin sa mga aswang. Dahil dito, madami sa aming mga kababaryo ang nagsuwestyon na puksain na agad ang mapaminsalang pag-atake ng mga aswang. Marami rin ang nagboluntaryo na sumama upang sumugod sa purok ng mga pinaniniwalaang aswang. May nakapagsabi kasi na baka sinisimulan na ng mga ito ang pagkakalat ng lagim. At ayaw nilang lumala ito, kaya naman dapat na raw tapusin kaagad. Sumama po ako noon, Kuya Bari, sa kanilang lakad. Pero sa totoo lang po, nag-aalangan din ako sa aming pagsugod. Purok iyon ng mga aswang. Ibig sabihin, marami silang nakatira doon. Maraming aswang ang aming posibleng kalabanin. Tinatanong ko ang aking sarili kung kakayanin nga ba namin ang puwersa nila. Pero dahil napagtanto kong madami naman kami, ay mas nanaig ang kuryosidad ko na matuklasan kung totoo nga ba na may purok ng mga aswang dito sa Bacolod. Habang naglalakbay kami sa madilim na daan, nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Ang matataas na mga damo at malalabay na sanga ng mga puno na tila kumakaway. Ang mga huni ng mga panggabing hayop ay ang labis na nakapagbigay ng hilakbot at pagsisisi noon sa akin na sana'y hindi na lang ako sumama. Ngunit wala akong ibang mapagpipilian kung hindi ipagpatuloy na tumulak pataas tungo sa madilim na bahaging iyon ng kagubatan. Hindi rin naman talaga ako sanay sa mga labanan, pero pinapatapang na lang ako ng isiping nais kong iganti si Inay at maibalik sa amin si Edith ng buhay. Sa magkabila kong kamay ay hawak-hawak ko ng mahigpit ang binasbasang punyal at pangontra. May kwintas din akong bawang bilang pananggalang laban sa anumang kasamaan na maaaring sumalubong sa amin. At saka kasama din namin si Katemyong sa pagsugod. Kilalang isang mahusay na albularyo sa aming Puo, Kuya Bari. Naniniwala ang mga taga roon sa amin na bihasa na sa pakikipaglaban sa aswang ang matanda, lalo na ng kabataan nito. Ayon sa kwento, buong buhay niya ay inilaan niya sa pag-aaral ng mga sinaunang sumpa at pamamaraan para malunasan ang salot na dala ng mga aswang. Simula pa noong kabataan niya ay ipinamana daw sa kanya ang isang mahiwagang gamit na kailangan bago lumaban sa mga aswang. Ito ang tinatawag nilang balaod, isang uri ng kutsilyo na nabalot ng mga sumpa at ritual upang maging mas matalas at malakas kaysa sa karaniwang sandata. Medyo mainit din daw ito kapag hinahawakan. Ngunit hindi lamang ang balaod ang bitbit ni Katemyong. Mayroon din siyang dala na maliit na garapon na puno ng lupa at halaman. Tinawag niya itong bilang lunas ng kaluluwa. Bago kami sumugod ay inilubog muna doon ang balaod. Sabi niya, sa tulong nito ay magiging malakas ang pakiramdam ng may hawak ng sandata at madali nitong makikilala at makikita ang aswang na pinupuntirya kahit ilang beses pa daw itong magbago ng kanyang anyo. Anumang nilalang na masugatan ng balaod ay mawawalan ng kapangyarihang magbalat kayo. Ipapakita daw nito ang totoo nitong anyo bilang isang tao. Samantala naman, ang lunas ng kaluluwa ay isa ring panlunas sa pinsalang mula sa kaaway. Tulong din daw ito para mabasa ang galaw ng mga aswang at malaman ang tamang oras at sandali ng kanilang pagsugod.
Samantala, sa bawat minutong dumadagdag sa aming paghakbang ay tila dumadalas ang mga kakaibang tunog na aming naririnig. Ang mga kalansay ng iba't ibang hayop at ang mga bakas ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa paligid ay tila nagsasabi sa amin na papalapit na talaga kami sa purok ng mga aswang. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hawak ang aming mga sulo. Unti-unti ay nilalamon na ako ng takot na sumasanib sa aking dibdib. Ilang sandali pa'y narating na namin ang isang madilim na bahagi ng kakahuyan, kung saan sinasabing matatagpuan ang tarangkahan patungo sa purok. Ang mainit na hangin nagmumula rito ay tumatagos sa aking balat. Sobrang tahimik sa puok na iyon, Kuya Bari. Ultimong mga kuliglig ay wala na kaming naririnig. Sinimulan ni Katemyong ang ritual na itinuro pa din sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ipinahagis niya sa hangin ang naorasyon ng asin bilang panimulang pangontra. Nagsimula na ring banggitin ang mga sumpa. At sa pagbubukas ng tarangkahan ay nasaksihan namin ang mga tahanang parang may nagliliyab na malaking sigarilyo sa bubong. Hindi kami nagpatinag. Natatakot na rin ako noon, pero dahil sa determinasyon kong mabawi si Eddie sa kamay ng mga ito ay hindi ako nagpadaig sa dagang unti-unting nabubuhay sa aking dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, Kuya Bari. Sa maniwalat kat hindi ay sumalubong sa amin ang 3 malalaking aso na pulang-pula ang kanilang mga mata. Umaangil ang mga ito at labis ang paglalaway ng kanilang mga bibig. Isang matandang babae ang lumabas mula sa bahay na nasa bungad. Nakasuot ito ng puting duster at may kwintas na palamuting hugis buwan sa maputi nitong liig. Tila naalipungatan ito mula sa mahimbing na pagkakatulog. Galit na galit itong nakatitig sa amin. Isang hiyaw ang pinakawalan niya at tinatanong kami kung ano ang aming sadya at kung bakit sa kailaliman ng gabi ay ginagambalan namin ang kanilang pamamahinga. Tumugo naman si Itay sa kanyang hiyaw at sinundan din ito ng malakas ding hiyawan ng aming mga kasamahan. Inihanda na namin ang aming mga dalang sandata upang makasabay sa paparating na laban. Lumiwanag ang bawat kabahayan sa purok na iyon. Lumabas ang mga lalaki. May bitbit na rin silang mga gulok at panangga. Sinimplihan ko ang pagsulyap kay Katemyong. Hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko o namamalikmata sa tugon nito sa sitwasyon. Nakatayo lamang ito at nakatitig sa matandang babae. Tahimik at tila lumuwag pa ang pagkakahawak sa dalang balaod. Hindi ko alam kung luha yung pumapatak mula sa kanyang mga mata sa pagkakataong iyon. Hindi ko rin alam. Akmang susugod na ang mga kalalakihan mula sa kanilang panig, subalit sinaway sila ng matandang babae. Bagamat mas marami ang aming bilang, ay hindi sila nag-atubiling ipagtanggol ang kanilang lugar. Marami-rami rin ang naging sugatan. Si Katemyong ay tulala pa rin, kaya mabilis kong inagaw mula sa kanyang kamay ang balaod. Wala akong naramdamang init, gayong sabi niya kanina ay mainit daw ito kapag kahahawakan. Tumingin ako sa aming mga kalaban. Wala rin akong nakitang kakaiba sa kanila. Mga normal na tao. Ni hindi naman sila nagbabalat kayo o nagbabago ng anyo maliban sa mga aso na nang masinagan ng mga ilaw ng sulo ay normal na aso na lamang sa aking paningin. Sa gitna ng kaguluhan ay sumigaw muli ang matandang babae at binalaan na kaming umalis.
Matalim ang titig nito kay Ka Temyong. Nagpakiramdaman ang bawat grupo. At sa pagkakataong ito, Kuya Bari, ay narinig ko ang tinig ni Ka Temyong. Nag-aya na itong umuwi. Wala raw doon ang sadya namin. Wala roon si Edith. At mas lalong hindi daw aswang ang mga taong naninirahan sa puok na iyon. Labis na pagtataka at pagkadismaya ang nararamdaman ng mga kasamahan namin, lalong-lalo na si Itay. Dahil inaasahan niya talaga na mababawi namin si Edith. Pero false alarm lang pala ang lahat. Unti-unting kumalma ang paligid. Maaaring tama si Ka Temyong. Naniwala ako sa kanya dahil wala naman din akong nakita nung hawak ko ang balaod. Mapayapa naman naming tinahak ang madilim na daan pababa sa aming baryo. Kinabukasan ay inilibing na namin si Edith. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay pero sinikap naming tanggapin ang naging kapalaran niya sa mundong ito. Pinaniwala namin ang aming mga sarili na isang masamang bangungot lamang ang nasaksihan namin ng gabing kunin sa amin si Bunso. Tapos na. Hindi na namin mababawi ang buhay ni Edith. Sa paglipas po ng mga taon, Kuya Bari, ay naging tahimik na ang aming lugar. Nakapag-asawa na rin ako at may sariling anak na. Pero hindi pa rin ako matahimik at hindi ko mapigilang mabahala, lalong-lalo na nang matuklasan ko ang sekreto ni Ka Temyong. Mga detalye ito tungkol sa kanyang buhay. Natuklasan ko po ang isang misteryoso at pambihirang kaugnayan ni Ka Temyong sa mga naninirahan sa purok ng mga aswang. Sa hindi sinasadyang pagkakataon mula sa kanyang tahanan, ay nakita ko ang ilang kwintas na tulad sa suot ng matandang babae sa purok. Mga talaan at mga libro tungkol sa kanilang pinagsaluhang relasyon ni Ka Temyong noong kabataan pa nila. Ang kanyang talaan din ay nagpapakita ng mga pangalan ng mga aswang at mga impormasyon tungkol sa kanilang mga naging pagkilos. Kasama rito ay ang mga lugar na kanilang pinagtatambayan at mga pangalan ng mga nawawalang tao sa buong bayan noon na kadalasan ay kanila umanong naging biktima. Ito ang naging patunay na ang lahat ng mga alamat noon o kwento ay tunay pala. Dahil sa pag-ibig pa rin ni Ka Temyong sa naging katipan, ang siyang naging dahilan para pagtakpan niya ang mga ito at paniwalain kami sa isang kasinungalingan. Ang mga libro naman ay puno ng mga orasyon na magagamit para sa proteksyon laban sa mga aswang. Dito ko rin napag-alaman na si Ka Temyong ay totoong kalaban ng mga aswang noong kabataan niya. Siya ay tumutulong din sa mga nauulila at namatayan na pamilya sa aming bayan. Subalit, naganap na nga ang bawal na relasyon nang magtagpo ang landas nila ni Leticia. Kinausap ko po ng masinsinan ang matandang albularyo, Kuya Bari. Inamin niya sa akin ang totoo at ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling ng gabing iyon. Ipinahayag niya na asawa nga niya ang matandang babae na unang humarap sa amin. At inamin rin niyang totoong aswang ito, pero ayon sa kanya ay nagbago ng landas at nagkaroon ng kabutihan sa puso. Sila'y nagmamahalan at nabuo ang isang pamilya. Gayunpaman, dahil sa mga tradisyon at paniniwala ng mga aswang, hindi sila tinanggap ng kanilang kultura. Sa harap ng mga mata ng ibang aswang, si Ka Temyong ay isang sumpa at pinayuhan si Leticia na wag nang ipagpatuloy ang kanilang pag-iibigan.
At kung tatanggi sila'y hindi na sila mangingimi na kitlin maging buhay ng kanilang mga anak. Dito na nagdesisyon si Katemyong na iwanan ang puok ng mga aswang at tumira na ng tahimik sa aming nayon. Wala na siyang naging balita pa sa pamilya mula noon. Ayon kay Katemyong, ay hindi naman sa pinuntahan namin noon dating nakatira ang mga taong iyon. Marahil ay ito lamang ang nilipatang lugar ng mga ito. Hindi raw niya inaasahan na malapit lang pala sila sa kanya. Sa totoo lang, Kuya Bari, naaawa ako kay Katemyong. Buo sa pangunawa ko na ang kanyang puso ay labis na nangulila sa pagkakawalay sa kanyang mahal sa buhay. Alam ko po, mula noon wala siyang hangad kung hindi ang protektahan sila sa pamamagitan ng kanyang paglayo at pagsisinungaling naman sa aming mga kapurok. Matagal ang naging pag-uusap namin ni Katemyong at sa paglipas ng oras, napagpasyahan niyang ituro sa akin ang kakayahan niya tungkol sa pagpatay ng mga halimaw at panggagamot. Naniniwala kasi siya na baka kung sakali ay hindi naman lahat ay katulad nga ni Aling Leticia na handang magpakabuti para lamang sa pag-ibig. Mayroon din talagang masasama na ayaw talikuran ang kasamaang nakagawian bilang mga nilalang ng dilim. At sa huling bahagi ng aming pag-uusap ni Katemyong ay hinawakan ko ang kanyang kamay at ipinangako na magsisikap akong ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Nagnais akong patuloy na matuto hindi lamang para sa aking sarili, kung hindi para sa lahat ng mga taong nagdusa dahil sa mga aswang at sa iba pang nilalang na nananakit ng mga walang kalaban-labang mga individual. Ako na ngayon si Kaador, Kuya Bari. Kilala na bilang isang magaling na albularyo na gumagamot sa iba't ibang karamdaman dito po sa aming baryo. Marami ang dumarayo dito para magpatingin. Naging sumbungan din ako ng lahat kapag mayroong napapansing kakaibang nilalang na pagala-gala sa madidilim na lansangan sa aming purok. Subalit bilang pagtanaw ng utang na loob kay Katemyong ay pinilit kong panatilihin at pakalmahin ang loob ng mga tao sa lugar namin sa tuwing ninanais ng mga itong guluhin ang tahimik na pamumuhay ng mga taong nakatira sa pinaniniwalaang purok ng mga aswang. Para sa akin po ay wala namang malakas na ebidensyang sila ay naghahasik ng kilabot at kaguluhan. Kaya mas nanaisin kong hayaan na lang sila doon at kami na may ipagpatuloy na lang ang pamumuhay ng tahimik at matiwasay. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking kwento. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagtugon na basahin ang aking karanasan doon sa purok ng mga aswang dito sa aming barangay sa Bacolod. Maraming salamat po muli at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ador. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Happy Bear Months po. Ang sarap lang hapin ng sariwang hangin sa ganito mga panahon, di ba? Tila kay saya ngang talaga. Ngunit para sa akin, noong taong 1900 po ay tila isang bangungot ang mga panahon na ito. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Kaloy. Ako po ay tubong Samar at ang kwento kong tampok ay tungkol sa isang pamilya ng mangkukulam sa aming karatig baryo. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, sa edad na 20 anyos, ay masasabi kong may mangilan-ngilan ring mga kadalagahan ang humahanga sa matipuno kong katawan.
Batak kasi sa mga gawaing mabibigat ang katawan ko, Kuya Bari, kaya naman maskulado ang aking pangangatawan. At hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero noong kabataan ko ay masasabi kong kung itsura lang din naman ang labanan ay may ipagmamalaki rin naman po ako. Mahilig akong magsuot noon ng mga maong na jacket na ang sabi ng ilan ay nakakadagdag daw ito sa kapugian ko. At dahil nga po doon ay may ilang kababaihan ang nagpapapansin sa akin, Kuya Bari. Isa na po roon si Rosalia, isang mabait na babae. Lagi siyang nagbibigay sa akin ng mga kung ano-ano na lamang na pagkain sa tubing napapadaan ito sa bahay namin. Naroong mga prutas o di kaya yung mga sariwang gulay ang mga dinadala niya para raw sa akin. Hindi ko naman iyon tinatanggihan, Kuya Bari, lalo pa at mahilig akong kumain ng mga prutas. Hindi niyo nga pala na itatanong, nasa bulubunduking parte ang bahay niya kasi at ang bahay ko naman ay nasa sentro ng baryo. Batid kong may pagtingin sa akin si Rosalia, pero sino ba naman ako para saktan siya sa pagsabing hindi ko siya gusto at hindi ko siya magugustuhan. Bukod kasi sa kulay ng balat ni Rosalia na kayumangging kaligatan, kulot din ang kanyang buhaghag na buhok at ang kanyang mga ngipin ay mamula-mula. At ang kanyang mga ngipin ay mamula-mula ang kulay gawa ng kanyang pagnguya ng mama. Opo, Kuya Bari, noong kabataan ko po ay katulad din ako ng iba na bumabase sa panlabas na anyo ng isang tao. Hindi ko nga lang pinapahalata kay Rosalia na naiinis ako sa kanya sa tuwing nagpapakita siya sa akin dahil bilang isang babae ay may karapatan din siyang irespeto. Ayoko rin namang mapagalitan ako ng nanay at tatay ko dahil kaibigan niya at kasamahan sa pagtitinda sa bayan ang ina at lola ni Rosalia. Wala pa rin naman akong napupusuang nililigawan noon sa baryo namin. At sa tuwing nakikita ako ng mga kaibigan ko na nakikipag-usap kay Rosalia ay napupuno talaga ako ng kanilang kantyaw. Bagay na kinaiinisan kong talaga. Hanggang sa isang araw, napiko na ako sa kanilang mga pang-aasar. Kaya naman taas noo kong sinabi sa kanila sa harap mismo ni Rosalia na hindi ko siya magugustuhan dahil mayroon na akong napupusuan. Kahit na wala naman para lang tumigil na sa pangangantyaw ang mga barkada ko. Sinabi ko pang mas nagkaagusto ako sa mga mapuputi at sa may makinis na balat na babae. Hindi rin nalingid sa amin na lumaylay ang balikat ni Rosalia nang marinig ang lahat ng mga sinabi ko. Akala ko po ay yun na ang huling beses na lalapit sa akin si Rosalia. Kasi sa tingin ko po ay napahiya na siya sa harap ng mga kaibigan ko at nalaman na rin niya na wala siyang mapapala sa akin. Hindi rin naman siya nagparamdam ng ilan pang mga linggo. At sa mga nagdaang gabi, lagi na lamang paulit-ulit na bumabalik sa panaginip ko ang isang senaryo. Ito yung isang lugar daw ay nakatayo ako. Medyo madilim sa lugar na iyon. Nakatayo daw ako at may pinagmamasdan sa di kalayuan. Hanggang sa may lalapit sa akin na isang babae. Hindi ko nga lang maaninag ang mukha nito gawa ng natatabunan iyon ng mahaba nitong buhok. Nakasuot siya ng damit na itim at may daladalang isang manika na may tangang karayom. Bigla na lamang pupulupot ang mga braso niya sa bewang ko at sa isang iglap lang ay nakikipaghalikan na ako dito. Doon na natatapos ang paulit-ulit kong panaginip sa puntong hahawin ko na sana ang kanyang mahabang buhok. Dahil po sa panaginip na iyon ay nagigising akong malakas na kumakabog ang dibdib ko at nagiiwan ng katanungang, sino nga ba ang babaeng nasa panaginip ko? Sino ang babaeng paulit-ulit na nagbabalik sa bawat gabing nahihimbing ako? Matuling lumipas ang isang buwan at ang laging laman ng isip ko
ay ang panaginip pa ring iyon. Pakiramdam ko ay parang nagkakagusto na ako sa babaeng nasa panaginip ko. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko po ay mababaliw ako ng husto kapag hindi ko siya nakikita sa mga panaginip ko. Hanggang isang araw, narinig ko ang isang pamilyar na boses na tinatawag ako mula sa labas ng aming bakod. Hindi ko maipaliwanag ang biglang pagtahip ng dibdib ko noon, Kuya Bari, nang mabungaran ko si Rosalia. Isang malapad na ngiti ang pinakawalan ko nang magtama ang aming mga mata. Normal naman siya sa paningin ko. Siya pa rin si Rosalia, ngunit iba ang hatid ng kanyang mga titig at ngiti sa akin. Para bang nagbibigay iyon ng kakaibang kaligayahan. Yung bang pakiramdam na parang nasa alapaap ka? Uy, Rosalia, kamusta ka na? Grabe, na-miss kita ng sobra. Ang sabi ko sa kanya. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Pero yun naman talaga ang laman ng damdamin ko. Ganun ba? Namimiss din kita, Kaloy. Kaya nga nagpunta ako rito para bisitahin ka. Ang tugon niya na nakangiti pa rin. At yun na nga ang simula ng pagkakaigihan namin, Kuya Bari. Simula ng araw na iyon ay panay na ang dalaw sa akin ni Rosalia. Kami na ang laging magkasama dahil mas pinipili ko na siya kaysa sa mga tropa ko. Bagay na ikinagulat nila. Masaya talaga ako kapag nasa tabi ko si Rosalia. Para bang nagiging kumpleto yung araw ko kapag nakikita ko siya. Napansin ko, hindi ko na rin napapanaginipan pa ang babae na paulit-ulit na nagpapakita sa akin sa mga panaginip ko. Siguro ay dahil nabalig na kay Rosalia ang atensyon ko, kaya hindi ko na siya naiisip. Isang araw, nagtungo sa bahay namin ang isa kong tropa. Tinatanong niya kung bakit sa balugang si Rosalia na lamang umiikot ang oras ko. Gayong nais din nilang makasama ako sa paglalaro ng basketball o di kaya naman ay makapagbanding sa tambayan namin. Sa narinig ko na tinawag niyang baluga si Rosalia ay uminit na ang dugo ko sa kanya at hindi siya nakailag nang umigkas ang kamao ko sa kanyang muka dahilan upang dumugo ang kanyang bibig. Pansin ko pa ang pagkagulat niya sa ginawa ko. Mabilis niyang dilisan ang tahanan namin, ngunit nang makalabas na siya ng bakuran namin ay sinigawan niya ako. Nakulam ka na nga talaga ng balugang yan, Kaloy! Bago siya tumakbo palayo. Sa mga tinuran niya, Kuya Bari, napakuyom na lamang ako ng kamao ko. Sa pagdaan ng mga araw ay palalim na ng palalim ang nararamdaman ko para kay Rosalia. Hanggang sa nagtapat na nga ako ng pag-ibig ko para sa kanya. Mabuti na lamang at kaagad din naman siyang sumang-ayon na magkaroon kami ng relasyon. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, ay nalulunod na ako sa pagmamahal ko sa kanya. Umabot pa nga sa punto na gusto ko na siyang pakasalan. Hindi naman humadlang ang mga magulang ko, Kuya Bari, dahil ang sabi nila ay mabait at mabuting babae naman daw itong si Rosalia, kahit na hindi ito kagandahan. At wala silang maipintas tungkol sa pag-uugali ng ina at lola nito. Kaya isang araw ay nakapagdesisyon akong magtungo sa tirahan nila upang bisitahin ang aking nobya. Tirik na tirik ang araw ng mga panahong iyon na kasing init ng nagliliyab kong pag-ibig para kay Rosalia. Kahit pa na pinagpapawisan ng gusto sa pag-akyat sa bundok na iyon kung saan nakatira ang mahal ko ay ayos lang. Basta ba masurpresa ko lang siya sa araw na iyon. Gawa ng ipapaalam ko na sa kanya na bala ko nang hingin ang mga kamay niya sa kanyang lola't ina. Sila na lang kasi ang pamilya niya, gawa ng namatay na raw ang kanyang ama noong musmus pa lamang siya. Kung kaya ang kasakasama niya sa paglaki ay ang dalawang mahal niya sa buhay. Noong marating ko na ang kanilang di kalakihang kubo
ay kaagad akong nag-ayos ng aking sarili at nagpabango pa dahil batid ko'y amoy araw na ako. Tao po, tao po, tawag ko, subalit walang sumasagot. Nakaawang naman ang pintuan, kaya naman ay naglakas loob na akong pumasok sa loob. Gusto ko na rin kasing makainom ng tubig dahil sobrang uhaw na ako sa haba ng nilakad at inakyat ko. Rosalia? Rosalia? Tawag kong muli nang makapasok na ako sa loob ng kubo pero wala pa ring katao-tao sa paligid. Dahil nga sa uhaw ko ay tinungo ko kaagad ang kusina nila upang sana ay makainom. Subalit napatigil ako sa ginawang paghakbang nang matapat ako sa isang silid. Nakabukas ng bahagya ang pintuan nun. Wala sa isip na sumilip ako sa silid na iyon hanggang sa tumambad sa akin ang madilim na paligid. Dahil ang buong kwarto ay natatakpan ng makapal na itim na kurtina. Sa gitna ng silid na iyon ay may isang mahabang mesang kulay itim din na halos matakpan ng maraming kandilang nakasindi. Sa gitna ng lamesang iyon, nasipat ko ang isang larawan na nakatali sa isang manika na naglalangis katabi ng isang itim na libro. Hindi ko maintindihan ang kakaibang pagtahib ng kaba sa dibdib ko nang masilayan ko roon ang sarili kong larawan. Nanlaki ang aking mga mata at napaatras ako at napalunok ng laway ng paulit-ulit. Pakiramdam ko kasi ay natutuyuan ako ng laway sa puntong iyon. At nang makalabas na ako sa kanilang pintuan, ay nabangga ko si Rosalia. Bigla akong natakot nang mabungaran ko siya sa kanyang suot na itim na damit. Pamilyar sa akin ang damit na iyon dahil iyon ang laging suot ng babaeng paulit-ulit na dumadalaw sa panaginip ko. Ang nakadagdag pa ng gulat ay ang anyo ni Rosalia. Para kasing nagsitayuan ang buhaghag na buhok sa kanyang ulo. Nataranta akong biglang nagpaalam kay Rosalia sa mga sandaling iyon. Batid kong nagtataka siya sa inakto ko, subalit mas nanaig sa akin ang pagnanais na makauwi na ng bahay at makalayo sa lugar na iyon. Hindi ko na nga narinig pa ang sinabi ni Rosalia dahil nagmamadali na akong lumisan sa kanilang tirahan. Pagdating ko ng bahay namin ay naramdaman ko na lamang na parang pinaghahampas ng matigas na bagay ang buo kong katawan. Hanggang sa bigla na lang akong humandusay sa sahig. Bagamat nanghihina ay alam na alam ko pa rin ang nangyayari sa aking paligid. Hanggang sa biglang sumikip na lamang ang dibdib ko. Kinapos ako ng aking paghinga at ramdam ko ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata hanggang sa nagdilim na lamang ang lahat sa paligid ko. Noong magising ako, napag-alaman kong 3 araw na pala akong nakaratay sa banig. Naroon na ang mga kaibigan ko, may kasama silang isang albularyo. Kaloy, Kaloy, mabuti na lang talaga at nagising ka pa. Ang akala namin mawawala ka na eh. Buti na lang talaga at agapan ka pa ng albularyo sa sumpa na ibinigay sa iyo. Ang sabi nila sa akin. Kahit pa nangihina ang katawan ko ng mga sandaling iyon, nasagap ng mabuti ng aking tainga ang kanilang mga sinambit. Nais ko sanang makipag-usap sa kanila, subalit hindi ko maibuka ang aking bibig. Nagkasya na lang ako sa panunood sa mga ginagawa ng albularyo. Hanggang sa nasipat ko na may pinaamoy ito sa mga magulang ko. Ganoon din sa akin. Noong una ay nakakasulasok ang dulot ng amoy nun. Ngunit nang nagtagal na ay bumabango na ito sa pangamoy ko at nalalanghap ko na ang amoy ng pandan. Yung bang pandan, Kuya Bari, na hinahalo sa sinaing upang maging kaaya-aya ang amoy nito. Sunod naman ay may ipinahid sa noo ko ang albularyo.
matapos niya iyong inusalan ng dasal. Pinahid niya iyon sa buo kong katawan. Sa ginawa niyang iyon ay nakaramdam naman ako ng kaunting ginhawa. Bago umalis po ang albularyo ay ibinili niyang huwag na munang magtinda sa bayan ang mga magulang ko para makaiwas sa kapahamakan. Sa pag-alis Kuya Bari ng albularyo ay saka ko pa lamang nalaman ang buong katotohanan na ako pala ay nasa ilalim ng sumpa ng isang mangkukulam. Ang paniniwala ng mga kaibigan ko ay si Rosalia ang gumawa noon sa akin. Ngunit nang banggitin ng mga magulang ko na pati sila ay nakulam rin, ay kaagad na nagbigay ng konklusyon ang mga kapitbahay namin na nakaalam sa pangyayari na ang pamilya umano ni Rosalia ay pamilya ng mga mangkukulam. Ang kanilang basihan ay sa tuwing may nakakaalitan o nakaagalit na mga tao ang pamilya nila ay nagkakaroon umano ng hindi maipaliwanag na karamdaman ang mga iyon at minsan pa nga ay nagiging sanhi ng kamatayan ng taong sinusumpa ng mga mangkukulam. May balita rin kasi silang narinig na kaya raw napadpad ang pamilyang iyon sa lungsod namin ay dahil nais silang patayin ng mga biniktima nila at binigyan ng sumpa sa kanilang lugar. Ayon pa Kuya Bari sa mga magulang ko ay naniniwala raw silang kinulam sila ng pamilya ni Rosalia gawa ng noong hindi pa sila natitingnan ng albularyo ay mabuti na mga gawain ng lola at ina ni Rosalia ang lagi nilang bukang bibig. Kaya naman daw ay botong-boto sila kay Rosalia para sa akin. Subalit matapos na ginamot sila ng albularyo sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng nilagang dahon ng lubigan, saka pa lamang nila naalala ang mga pangit na pag-uugali ng mga ito. Lalong-lalo na sa mga taong hindi nila nagugustuhan. Noong tanungin nila ako tungkol sa relasyon namin ni Rosalia ay hindi ko na nadama ang matinding pag-ibig ko para sa babaeng iyon. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko nang sabihin sa akin ng mga magulang ko na nais ko ng pakasalan si Rosalia. At nang sa mga sandaling iyon ay nanindig ang mga balahibo ko kalakip ng pandidiri. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat, subalit pagsapit ng gabi, nakaramdam ako ng matinding pagsakit ng aking tiyan. Baling-baliktad ako sa higaan, dala ng sobrang hapdi at kirot noon. Dumadaing na ako sa sobrang sakit hanggang sa bigla na lamang bumulwak ang malapot na dugo mula sa bibig ko. Sunod-sunod na pag-ubo naman pagkatapos nun. Halos hindi na po ako makahinga Kuya Bari, sanhi ng ubo na hindi matapos-tapos sa pag-ihit. Ang buong katawan ko po noon ay parang nanginginig sa sobrang lamig na hindi ko maipaliwanag. Malamig ang pakiramdam ko pero sa tuwing nagkakadikit ang mga balat sa katawan at kamay ko ay ramdam na ramdam ko naman ang matinding init at ito'y nakakapaso. Kahit nasa ganoong sitwasyon ay nasasagap pa rin ng mga mata ko ang ginagawa ng mga magulang ko Kuya Bari. Kaagad na binuhusan nila ako ng maligamgam na tubig. Hindi na nila alintana ang mga gamit na mababasa sa kinahihigaan ko. Pinaliguan nila ako ng pinakuluang mga balat at dahon ng anonas, pandan, lubigan at mayroon pang mga papel na may nakasulat na mga salitang Latin. Mayroon din iyong halong langis. Hindi nagtagal, naramdaman ko na lamang na biglang humupa ang kakaiba kong nararamdaman nang mabasa na ang buo kong katawan. Sakto naman ang pagdating ng albularyo at paulit-ulit niya akong inusalan ng dasal habang nakahawak sa noo ko. At bigla ko na lamang naramdaman na parang may isang mabigat na bagay na nakadagan sa akin ang nawala. Biglang guminhawa ang pakiramdam ko. Samantala, ang mga kaibigan ko pala at ang ilang mga kalalakihan sa aming baryo ay umakyat ng bundok, dala ang kani-kanilang mga itak
at naglalakihang mga sulok. Nagbabalak pala silang sunugin ang pamilya ng mga mangkukulam. Napag-alaman ko na lamang kinabukasan mula sa kanila na hindi na nila nadatnan doon ang tatlong babae na sina Rosalia, ang nanay at ang lola nito. Ang tanging nakita na lang daw nila sa loob ng kubo ay ang ilang mga kagamitan sa pangkukulam, kagaya na lamang ng mga sinulid na itim, mga kurtinang itim, mga kandila at mga bote na may mga lamang langis, balat ng puno at lupa, at ang larawan kong tila tinadtad na sa pagtusok ng karayom na nakatali sa isang manika na mamasa-masa pa. Tila ibinabad iyon sa itim na langis. Kagaya nga ng plano ng mga kalalakihan ay sinunog nila ang kubo ng mga mangkukulam upang hindi na sila makabalik pa at muling manirahan doon sa karatig baryo namin. Ang dating matipuno kong katawan ay hindi na po nanumbalik pa, Kuya Bari. Naging payat na ang pangangatawan ko mula noong lubusan na akong gumaling mula sa sumpa ng mangkukulam. Mabuti na lamang at mayroon po akong mabubuting mga kaibigan na tumulong sa akin noon. Sila ang naghanap ng magaling at bihasang albularyo para tulungan akong makatakas sa kalupitan ng mga mangkukulam. Ang masasabi ko lang po bilang aral ng kwento kong ito ay huwag tayong basta-basta na lang magtitiwala sa mga taong hindi naman natin alam kung saan nanggaling at kung ano ang pinanggalingan. Mas makakabuting kapag hindi natin gusto ang aura nila, ay huwag na tayong magpapakampante pa at kaagad nang umiwas dahil hindi natin alam kung ano ang dala nilang kapahamakan. Isang pangyayari po sa aking buhay ang hindi ko na malilimutan dahil lamang muntikan na akong makitil at muntikan na akong maging miyembro ng isang pamilya ng mga mangkukulam. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay may napulot po kayong aral at sana po'y mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW. Shoutout nga pala sa Pamilya Santos. Lubos na gumagalang. Kaloy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.